Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 11 Good Lukang, magagawa mo talaga ang lahat ng gusto mo. Medyo hindi pamilyar ang young master na ito, hindi ba siya taga rito? Si Jingzi ay nakatayo sa ibaba ng hagdanan nang umalangaw-ngaw ang isang pagsabog ng halimuyak. Tumalikod siya at muntik na siyang mabangga ng tao. Napaatras siya ng isang hakbang at tumingin sa paligid. Ang nagsalita ay isang babaeng hindi matangkad ngunit may kakaibang matambok na figure. Si Jingzi ay mas matangkad sa kanya. Nang tumingin siya mula sa itaas, pakiramdam niya ay mainit ang kanyang ilong at tuyo ang kanyang bibig. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at tumawa ng awkward. Tama ang hula ni sister, si Xiaosheng ay nanggaling sa Pangzhou. Pagkarinig nito, mas lumakas ang ngiti ng babae, no wonder. Kailan ko pa nasabi na may ganito kagwapong binata sa Yongzhou City? Pagkatapos sabihin iyon, tumagilid ang babae, ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay parang seda, at ang kanyang hininga ay parang orchid sa leeg ni Jingzi. Dahil ang young master ay dumating sa Chunshui Tower, bakit hindi ka umakyat sa iyong kapatid na babae upang uminom ng tsaa at makinig ng ilang mga kanta? Natahimik si Jingzi nang makita niya ang mga mata ng babae na puno ng saya. Hindi ba't ganoon kadaling umakyat sa itaas? Tila nahulaan ng babae kung ano ang iniisip niya, at muling isiniksik ang katawan nito sa kanya, nakaramdam ng panggigipit sa buong braso niya. Young master, kung may gusto kang gawin, ayos lang. Nilunok ni Jingzi ang kanyang laway, nag-aatubili na inalis ang kanyang braso mula sa katawan ng babae, at seryosong sinabi, salamat sa iyong kabaitan, ate, ngunit sa aking pang-araw-araw na buhay, bukod sa wala akong ibang libangan kundi ang tula, kaya maaari lang akong humingi ng tawad. Aniya at nagbaw ng kamay sa babae. Medyo nag-aatubili ang babae, ngunit hindi niya ito pinilit. Bagamat ang Chunshui Tower ay isang brothel, walang pagkukulang sa mga iskolar sa gusali na nagsusulat ng mga liriko at nagsusulat ng mga tula. Marami na siyang nakitang mga tanga na tulad nito na tulala dahil sa pagbabasa. Nakaramdam ng awa, iniwan ng babae ang huling pangungusap, kung pagod ang young master, maaari mo akong puntahan anumang oras sa itaas, tawagin mo na lang akong Sister Feng. Pagkatapos noon, umikot siya at umakyat sa itaas. Sister Feng. Pinunasan ni Jingzi ang kanyang pawis at hindi niya alam kung gaano ito kaseryoso. Nakatitig sa kanya ang Han-Han na katabi niya. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit nakatayo silang dalawa dito at hindi naman pumunta ang babae para tanungin siya. Kahit na hindi rin siya umakyat. Sumunod, 4 o 5 magkakaibang babae, si Huan Fei Yanshou, ang lumapit at sinabi ang parehong bagay kay Jingzi, ngunit lahat sila ay tinanggihan niya. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Han-Han na magtanong. Tumingin si Jingzi sa kanya ng matagal at itinuro ang kanyang mukha. Maganda ka, at magagawa mo talaga ang lahat ng gusto mo. Kahanga-hanga para sa akin na mag-isa sa lupaing ito ng usok at mga willow. Sa mga oras na ito, 2 binata na tila mga iskolar ang dumating, sa kanyang pananamit, binata at binata. Ang balat nilang dalawa ay mas maputi kaysa sa mga ordinaryong lalaki, lalo na ang pink na binata, na mas gwapo pa kay Jingzi. Ang kanyang itim na buhok ay casual na nakatali ng isang ride band, ang kanyang mga mata ay parang tubig, ang kanyang mga labi ay mapupula at ang kanyang mga ngipin ay puti, at siya ay may mahusay na nabuo na mga kalamnan sa dibdib na hindi natatakpan ng mga damit. Maging si Jingzi ay nakadama ng kababaan sa kanya. Nang makitang bumagsak ang mga mata ni Jingzi sa kanyang dibdib, bahagyang namula ang pisngi ng pink na binata at inilipat niya ang kanyang katawan sa gilid. Alam ni Jingzi na siya ay bastos at ngumiti, saan? Young master, hindi mo kailangang magpakumbaba. Ikinumpas ng pink na young master ang kanyang mga kamay at may emosyong sinabi, kanina pa ako pumupunta sa Chunshui Tower, at nalaman ko na ang mga lalaking pumupunta rito ay nasa paligid ko. Ito ang salitang, pagmamahal sa mga babae. Tanging ang marangal na karakter ng young master ang nagpapidama sa akin ng simpatiya at pananabik para sa kanya. Nakakahiya. Actually, ako lang. Young master, hindi ko na kailangang sabihin. Hindi ko na siya hinihintay matapos. Malakas na putol ng pink young master, puno ng pangunawa at pagmamahal ang kanyang mga mata. Wala kang alam. Ngunit hindi ito pinahalagahan ni Jingzi. Ang mga lalaki ay pagkain at kasarian. Bilang lalaki, natural na gusto niyang kumain, ngunit paulit-ulit niyang tinatanggihan ang mga babaeng iyon, hindi dahil sa hustisya, kundi dahil sa kahirapan. Young master, pareho kayo ng hilig namin. Bakit hindi tayo maghanap ng tahimik na lugar at mag-inuman? Hindi, may gagawin pa ako. Kung gusto mo talagang uminom, humanap ka ng iba. Isang lalaki, at isang mas magandang lalaki kaysa sa kanyang sarili. Hindi talaga siya gusto ni Jingzi, kaya mabilis siyang tumanggi. Hindi nasar-on ng loob ang pink young master. Pinag-isipan niya ito at saka ngumiti at sinabing, narinig ko lang na ang young master ay mahilig lang sa tula, at nakikita na ang young master ay may hiwalay na ugali, sa tingin ko ang tula ay dapat na mahusay, tama ba? Average lang. Talagang mapagpakumbaba si young master. Pero nagkataon lang, magaling ako sa tula. Kung gusto ng young master ang tula,
Si Young Master Fenen ay humakbang pasulong at sinabi, makakahanap ako ng isang tahimik na lugar upang bigyan ka ng ilang payo. Umatras si Jingzi. Umatras siya ng 2 hakbang at tumingin sa gilid niya. May gusto talaga siyang sabihin sa pink na binata na ito, ang kasarian ng paggawa at pamamahala ay lalaki, ngunit ang libangan ay babae. Kahit na maganda ka, ayoko maging bakla. Kaya't ibinuka niya ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi, okay, itigil na natin ang pagpapanggap. Ipinakikita ko ang aking mga baraha. Nagpapakumbaba talaga ako. Ang aking tula ay natatangi sa mundo at sa tingin ko ay walang makakatalo sa akin, kaya hindi ko na kailangang magsabi ng anuman tungkol sa aking payo. Tsaka, please stop following me, okay? Follow na. Hindi, mas mabuting magpaalam na. Matapos sabihin iyon ni Jingzi, tumakbo siya palayo, iniwan ang pink na binata na nakatayo doon, nakatitig sa kanyang likuran, medyo naliligaw. Kamahalan. Sa sandaling ang binata na hindi pa nakapagsalita ng isang salita, siya ay pinandilatan ng pink na young master, at agad na binago ang kanyang mga salita, Sir, napakaraming tao sa gusaling ito, bakit siya lang ang pinili mo? Palagi kong nararamdaman na ang taong ito ay kakaiba, at ayaw niya ng anuman. Wala. Itinagilad ng bata ang kanyang ulo, at tila may naisip. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nakangiting sinabi, G, pero parang takot na takot siya sa young master. Pink. Kinagat ng young master ang kanyang labi at marahang binibigkas ang isa pang pangungusap. Dahil makapal ang balat niya. Nang matapos ang gusheng, umatras ang lahat ng mananayaw sa platform sa ikalawang palapag na maaaring bumuo ng grupo para magdibo. Ang magandang figure sa kurtina ay tumayo, yumuko sa madla, at umupo muli sa harap ng gusheng. Sa pamamagitan ng malabo na manipis na kurtina, mas tahimik at maganda ang hitsura nito. Oo nga, pagkaupo niya, kumukulo na ang bulwagan sa unang palapag. Miss Warner. Lalong lumakas ang tagay. Tinitigan ng Hanha na katabi niya ang galit na iskolar, napakamot ng ulo at nagtanong, Sir, ano po ang problema nila? Hindi rin alam ni Jingzi, ngunit halos nahulaan niya ang isang bagay. Itinuro ang kurtina, bamulong siya, kung tama ang hula ko, ang babae sa likod ng kurtina ay dapat ang numero 1 sa Chunshui Tower. Karamihan sa mga iskolar na ito ay narito para sa kanya. Hindi pa nakakain ng baboy si Jingzi, pero nakakita na rin ako ng mga baboy na tumatakas. May kompetisyon sa lahat ng antas ng pamumuhay, at ang mga brothel ay walang pagbubukod. Ano ang pagiging mapagkompetensya ng mga brothel? Babae. Ang pangunahing competitiveness ng isang brothel ay ang nangungunang pwesto nito. Sa kanyang panahon, maaari itong tawaging IP. Iyan ay isang malakas na pag-iral na humahantong sa trapiko. Sa ganitong pag-iisip, sinimulan din ni Jingzi na umasa sa magandang figure sa likod ng kurtina, at lalo siyang na-curious sa kanyang hitsura bakit kailangang kapantay niya si Luli para maging pinakamataas, di ba? Hoy, paano mo naiisip ang bruhang iyon? Umiling si Jingzi, nakaramdam ng hindi kapani-paniwala. Kabanata 12 Mabuting balita at masamang balita. Hindi na namin hinintay ang top spot, pero hinintay namin si Madam. Nakita ko ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na may namamaga na figure na naglalakad pababa ng hagdan sa ikatlong palapag. Ang isang malaking itim na nunal sa ilalim ng kanyang ilong ay kahanga-hanga. Pinaikot muna niya ang kanyang baywang at pumasok sa kurtina, yumuko at bamulong ng ilang salita sa karatula, at pagkatapos ay naglakad palabas ng entablado. Sa isang magaan na ngiti, niluhod niya ang kanyang mga tuhod at binati ang mga manunood, at nakangiting sinabi, kayong mga Ginoo ay pumupunta sa aming Chunshui Tower araw-araw, ako ay lubos na nagpapasalamat. Mas tahimik ang audience, lahat ay nagtaas ng ulo at nakinig sa kanyang mga salita. Nang makita ang pagtutulungan ng lahat, naging mas masigla ang ginang at nagsimulang manginig. Mayroon akong magandang balita at masamang balita dito. Alin ang gusto mong marinig? Nagkaroon ng patay na katahimikan sa madla, walang sinuman ang naruroon upang magsaya at makipag-usap, at ang kapaligiran ay bahagyang awkward. Tinitigan ni Jingzi ang matandang bastard at ninisyan ang kanyang puso, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na isipin na lahat ay nambobola ka sa pamamagitan ng pag-angat ng kanilang mga ulo. Iyan ay tumitingin sa itaas na card, okay. Pero si Madam ang Madam, marami na siyang nakitang malalaking eksena kaya napangiti na lang siya at nagkwento tungkol dito. Ang masamang balita ay ang aming Warner ay masama ang pakiramdam. Hindi kami makakasama sa iyo ngayon. Sana ay mapatawad mo ako. Ano? Masama si Warner. Nasaan ang discomfort? Mahalaga ba ito? Matagal na tayong naghihintay. Sinasabi mo ba ito sa amin? Agad na galit ang mga iskolar sa ibaba. Tila buong gabi silang nakaupo dito para lang sa numero 1 Warner, at ngayon ay bigla na lang silang sinabihan na hindi na nila siya makikita. Paano nila ito matatanggap? Ngunit ang ilang mga tao ay maaaring manatiling kalmado at nagtanong sa malalim na boses, napakasama ng balitang ito, paano ito matatawag na mabuting balita? Sinulyapan ng matandang bastard ang iskolar na nagpapasalamat na nagsalita, iniisip na pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, sa wakas ay may tao na nakipagtulungan. Pagkatapos mag-cast ng medyo nakakarimarim na kindat, ngumiti ulit siya at sinabing, well, syempre tungkol din kay Warner ang magandang balita.
Sa baba, napabuntong hininga siya at hinintay siyang matapos. Naaalala ni Warner ang labis na pagmamahal ng lahat para kay Warner, ngunit sa parehong oras ay labis siyang natatakot. Ilang araw nang nasa gusali si Warner at hindi pa nakikilala ang tamang tao. Kung sino man ang makakapansin sa kanya, maaari siyang umakyat ngayong gabi. Pag-usapan ito. Nang makita ang mataimtim na ekspresyon ng lahat, ang matandang bastard ay nagpatuloy na mingiti. Batay sa aking karanasan, kung ang isang young master ay talagang umibig kay Warner, hindi lang siya makakaakyat sa itaas at makakausap si Warner, kundi maging panauhin din ni Warner. Imposible. Wow! Sa sandaling ito ay sinabi, ang bulwagan ay nagsimulang kumulo muli. Hindi ba't sinasabi nito sa lahat na gusto ni Miss Warner na pumili ng mabuting asawa at umalis sa Chunshui Tower? Ang mga mata ng lahat ay nagniningning, naghahanda, at sabik na subukan. Si Jingzi lang ang tumingin sa kurtina sa magandang figure sa loob. Nang sabihin ng ginang ang mga huling salita, bahagyang umindayog ang figure, dahan-daang tumayo, at tuluyang naupo. Mukhang ayaw nitong babaeng si Warner. Si Jingzi ay nakatayo doon, nag-iisip. Nang matapos magsalita ang ginang ay umatras siya sa gilid ng kurtina at tumingin sa ibaba na may ngiti sa labi. Walang alinlangan na ang lahat ng mga iskolar at mga ginoo ay gagawa ng kanilang makakaya upang makuha ang pabor ni Warner, at ang bulwagan ay magiging abala sa susunod. Naramdaman din ng mga lalaki sa ibang seksyon na hindi nakaakit-akit ang mga babaeng nakapaligid sa kanila. Umalis silang 2 at 3 sa kanilang upuan at pumunta sa gitna ng bulwagan para kumain at manood ng palabas. Nang makita ang tagpong ito, mas lalong napangiti ang ginang. Bagamat ang Chunshui House ay ang pinakamalaking brothel sa Yongzhou, malayo pa rin ito sa mga establishmento ng Yanliu sa mataong metropolises ng Jingzhou. Sa sandaling mangyari ito ngayon, tiyak na makakaakit ito ng hindi mabilang na mga customer. Sa panahong iyon, magiging sikat na ang Chunshui Tower sa Angguo. Sa ganitong paraan, hanggat nasa Chunshui Tower pa si Warner, mananatiling mataas ang init dito. Kung kailan lalabas ang tamang tao. Haha, ikaw ang bahala. Malamig na bamantong hininga ang ginang at lalo pang ngumiti. Binibigyan ni Master Lin si Miss Warner ng 100 tael ng pilak. Sigaw ng isang batang lalaki sa karamihan, nagsimula ng labanan para sa mga babae. Ngunit ang simple at magaspang na paraan ng paghahagis ng pera ay talagang ikinagalit ng isang malaking grupo ng mga iskolar, at bumangon ang mga akusasyon. Hindi alam ng sinumang pumunta sa Chunshui Tower na mas gusto lang ni Miss Warner ang tula at musika. Ano ang silbi ng pagbibigay ng pera? Ibig sabihin, anong klaseng tao si Miss Warner, hindi ba madumisan ang pagbibigay ng pera sa kanya? Vulgar, sobrang vulgar. Ay ang mga iskolar ng henerasyong ito ay nahihiya na makasama, nahihiya silang makasama. Nilinga ni Jingzi ang kanyang ulo at nakita na ang binata na tumawag ng pera noon ay nakaupo sa tabi ng isang libertine na nakasuot ng Chinese na damit na may masamang tingin. Nang marinig ang mga akusasyon mula sa mga iskolar, hindi lamang siya nagalit, ngunit siya ay nanunuya at iwinagayway ang kanyang kamay patungo sa bata. Binigyan ni Master Lin si Miss Warner ng 100 tael ng silver tattoo. Kinamumuhian kita, ngunit ang ganitong paraan ng paghahagis ng pera sa kaunting hindi pagkakasundo ay nakakainggit pa rin. Ang mukha ng matandang bastard ay napuno ng kagalakan, at nakatanggap siya ng 100 tael ng pilak. Wala sa mga taong naruroon ang gumastos ng ganoon kalaki sa isang araw. Ilang saglit lang, nakatanggap na sila ng 200 tael. Hindi nakakagulat na hindi siya masaya. Ngunit sinabi pa rin niya, Mr. Lin, alam mo rin na ang ating Warner ay labis na nag-aalala tungkol sa pera. Bibigyan ni Master Lin si Miss Warner ng 100 tael ng silver tattoo. Master Lin, sandali, tatanungin ko si Warner kung ano ang ibig niyang sabihin. Nang makitang nadulas ang ginang sa kurtina, tila kumakain ang isang grupo ng mga iskolar. Kasing hindi komportable na parang langaw. Walang silbi ang pagpapadala ng pera gaya ng ipinangako. Paano kung sinabi mong hindi ka mahilig sa pera? Bakit siya lumipat ng panig na may lamang 300 tael ng pilak? Kung alam ko ito ng mas maaga. Kalimutan mo na, paano kung nalaman ko ito ng mas maaga? Kung mayroong 300 tael ng pilak, sino ang pupunta dito? Nanlungo ang mga iskolar, ngunit tumayo si Mr. Lin na kanina patahimik. Kung gusto mo akong bigyan ng pera, kailangan mong magkaroon. Sa pagtingin sa iyong masamang hitsura. Ikaw ay walang alinlangan na isang mabahong iskolar. Ang pinakamababa ko sa iyo ay mga iskolar. Buong araw kang nagyayabang kung gaano ka kahusay, ngunit hindi ka makakasulat ng kahit isang salita. Si Miss Shou Warner ay may lakas ng loob na sabihin na siya ay isang iskolar kung gusto niya ang mga tula. Dumiretso sa punto ang matatalas na salita ni Mr. Lin. Bagamat nagalit ang mga iskolar, wala silang mahanap na anumang punto upang pabulaanan. Kailan ang isang tao na umaasa sa biyaya ng kanyang mga ninuno ay nang ahas na magsalita ng lantaran? Sa sandaling ito, tumayo ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting berdadong brocade na robe at may hawak na folding fan. Napakakoketes niya na kahit si Jingzi mahirap ikumpara. Kung hindi ang ama ni Mr. Lin ang prefect, paano mo itatapon ang 300 tael ng pilak ngayon? Sa halip, pagtatawanan mo ang mga iskolar. Mayroon bang ganoong katotohanan sa mundo?
Matapos pakinggan ang kanyang sinabi, napagtanto ni Jingzi na ang mapagbigay na Mr. Lin na ito ay ang opisyal ng aso. Ang kanyang anak na si Lin Wenyao, hindi nakakagulat na tumingin siya sa kanya ng may masamang tingin, talagang hindi siya isang mabuting tao. Kabanata 13 ang pinaka-talented na lalaki sa Yongzhou. Si Mr. Chen Po. Ang pangalan ng tao ay parang anino ng puno. Nang matapos magsalita ang gwapong lalaki ay biglang naging masigasig muli ang mga nanlulumong iskolar sa bulwagan. Itinuro ni Jingzi ang gwapong lalaki at tinanong ang isang iskolar sa kanyang harapan, "Kuya, maaari ko bang tanungin kung sino ang young master na ito?" Ang iskolar na tinatanong ay medyo naiinip, ngunit lumingon at nakita ang damit at hitsura ni Jingzi. Lamambot ng gusto ang ekspresyon niya. Hindi tagaron si young master, di ba? Kumbinsido si Jingzi nang sunod-sunod na itanong sa kanya ang tanong na ito. Ganun na baka obvious ang identity niya as an outsider. Nang makitang tumanggaw si Jingzi, ngumiti ang iskolar at sinabi, tulad ng inaasahan. Sino sa Yongzhou City ang hindi nakakaalam ng pangalan ni Mr. Chen? Madalas na tumanggaw si Jingzi, mapagpakumbabang humihingi ng payo, at magalang na nakipag-usap ang iskolar. Ang pangalan ni Mr. Chen ay Chen Jianan, at siya ay anak ni Mr. Chen. Si Mr. Chen ay napakatalino at natuto, at kilala bilang pinakamahusay na talento sa Yongzhou. Higit pa rito, ang pamilya Chen ay malayong kamag-anak sa punong ministro ng dinastiya. Nabalitaan ko na si Mr. Chen ay nagpaplanong lumahok sa Jingzhou competition ngayong taon. Kung siya ay magtagumpay sa pagsusulit, siya ay magpo-propose ng kasal sa anak na babae ng punong ministro. Si Mr. Chen ay kaakit-akit at mayaman sa kaalaman. Kung siya ay magiging mabuting manugang ng punong ministro, ang kanyang kinabukasan ay higit na walang hangganan. Hindi nag-atubili ang iskolar na purihin siya. Mukhang maganda ang reputasyon ni Chen Jianan sa Yongzhou City. Ngunit sa ilang kadahilanan, nagkaroon ng masamang impresyon si Jingzi sa kanya. Palagi niyang nararamdaman na medyo bongga ang taong ito. Lalo na nang mabalitaan niyang ikakasal na siya sa anak ng punong ministro, hindi ba ito ang panganay niyang kapatid? Ibig sabihin gusto na niyang maging bayaw. Sa nakikita niya kung paano siya nagkakasundo sa Chunshui Tower, I guess madalas siyang bumisita dito. Sa karakter niya, gusto pa niyang maging bayaw. Mangarap ka. Dumura si Jingzi at kumunat ang noo sa pag-iisip. Sino sa tingin ko? Si Mr. Chen pala. Lumingon si Lin Wenyao at tinitigan si Chen Jianan na may malungkot na ekspresyon. Tinuturuan ko lang itong mga mabahong scholar, ano ang kinalaman nito kay Mr. Chen? Posible bang gusto pang makialam ni Mr. Chen? Ngumisi din si Chen Jianan, nagbasa ako ng mga tula at libro mula noong bata ako, at ipinagmamalaki ko ang aking katayuan bilang isang scholar. Lin, kapag pinag-uusapan mo ang isang masamang scholar, hindi mo ba ako pinag-uusapan? Ang ama ni Chen Jianan ay nagsilbi rin bilang isang opisyal sa Jingzhou sa kanyang mga unang taon. Nagbitiw siya at bumalik sa kanyang bayan noong siya ay matanda na. Walang sinuman sa Yongzhou ang dapat magalang na sumigaw ng Chenda kapag nakita niya siya. Sa labas ng membership. Bukod dito, ang pamilyang Chen ay kamag-anak pa rin sa pamilya ng punong ministro, kaya natural na hindi natatakot si Chen Jianan sa anak ng isang prefect. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Jianan, mas lalong nagdilim ang mukha ni Lin Wenyao. Matagal siyang natahimik bago muling ngumiti, pero parang tama naman ang sinabi ko, di ba? Kung may pera ka, ibigay mo na lang. Hindi naman sinabi ni Miss Warner na huwag tanggapin. Who knows if she likes it or not? Nang matapos siyang magsalita, bago pa man mapabulaanan ni Chen Jianan, nakita niya ang ginang na umatras mula sa kurtina. Ang lahat ng mga iskolar sa madla ay mukhang kinakabahan, sa kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan. Natakot sila na si Miss Warner ay talagang maantig ng 300 tail ng pilak, at hindi lamang sila malulungkot, kundi masasaktan din ang kanilang mga mukha. Bumaba ang tingin ng matandang ginang, pagkatapos ay tumingin kay Lin Wenyao na may kaunting paghingi ng tawad, at nakangiting sinabi, Mr. Lin, hiniling sa akin ng aking Warner na pasalamatan si Mr. Lin para sa kanyang kabaitan, ngunit ano ang nangyari nang umakyat kami sa itaas para pag-usapan ito? Hindi siya nagpatuloy, ngunit magiging tanga ka kung hindi mo naiintindihan ang gayong halatang pagtanggi. Agad na natuwa ang mga tao. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, paano si Miss Warner ay isang babaeng mahilig sa pera. Kung gusto mong makuha ang puso ni Miss Warner, kailangan mong umasa sa tula. Hehe. Ang mga panunuyan ng karamihan ay lalong masakit sa pandinig ni Lin Wenyao. Hindi pa tapos. Alam ng lahat ang prinsipyo ng pambubugbog sa isang nalunod na aso, kaya hindi pa kakawalan ni Chen Jianan ang pagkakataong ito. Mr. Lin, bigo ka na ba ngayon? Dahil hindi mo nakikita si Miss Warner, hindi mo na kailangang magbayad para sa 300 tail ng pilak, at hindi mo kailangang mag-aksaya ng pera. Si Chen Jianan ay may maliwanag na mukha, ngunit siya ay may maitim na tiyan. Okay lang kung hindi niya sabihin, pero kapag sinabi niya ito sa harap ng lahat, paano na lang magkakaroon ng lakas ng loob si Lin Wenyao na hingin muli? Ito ay halos 300 tail ng pilak. Dahil ibinigay ito ni Lin, hindi na niya ito kukunin pa. Sumimangot si Lin Wenyao, namumula ang mukha,
ngunit sinabi ninyong mga scholar na mayroon kayong mahusay na talento sa panitikan, bakit hindi ninyo nakikita na maaari kayong gumawa ng euphemistic na tula? Yung mga tula na gusto ni Miss Natahimik ang mga scholars. Ito ay hindi tulad ng hindi pa sila nagsulat ng mga tula bago, ngunit si Miss Warner ay masyadong mataas ang pamantayan at hindi nasisiyahan. Pagkatapos ay ibinoling niya ang atensyon kay Chen Jianan. Nakita ko siyang umaakyat ng ilang hakbang bago tumayo. Iyan ay dahil lumingon si Chen Jianan, ang lelayan ng kanyang brocade na roba ay umiindayog ng gusto kasabay ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa labas, na lalong nagpagwapo sa kanya. Hindi ko pa nagagawa. Ang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay malakas. Ang maamo ngunit mayabang at may kumpiyansang hitsura ni Chen Jianan ay umaakit sa maraming babaeng nagtatago sa pakpak upang buksan ang pinto at silipin. Sino ba ang hindi magsisinungaling? Ibinasura ito ni Lin Wenyao. Dahil sa usapin ng pagkuha ng mga parangal sa akademya, nag-aaral akong mabuti sa bahay nitong mga nakaraang araw. Hindi ko akalain na ang isang kahangahangang tao tulad ni Miss Warner ay pupunta sa Chunshui Tower. Napakagaan ng pakiramdam ko na marinig siyang kumanta ngayon. Hindi pinansin ni Chen Jianan si Lin Wenyao. Nagpatuloy, nararamdaman kong makati, kaya gagawa ako ng tula tungkol sa aking sarili. Sana ay magustuhan ito ni Miss Warner. Wow! Matapos marinig ito, itinaas ng mga scholar ang kanilang mga ulo, na parang nanalo si Chen Jianan, baka sa kanyang mukha ang pananabik. Nang makita ang reaksyon ng lahat, si Chen Jianan ay labis na ipinagmamalaki. Ang aking alamat ay nasa lahat ng dako sa Yongzhou City. Ngayon, may isa pang karagdagan sa alamat na ito. Nagdalawang hakbang siya pasulong, at ang iba naman ay nagmamadaling umatras, na parabang espesyal silang naglaan ng maluwag na lugar upang siya ay magpakitang gilas. Pagdating sa pagpapakitang gilas, si Chen Jianan ay walang alinlangan na isang veterano. Halimbawa, ngayon, bago pa man siya magpanggap na peke, ang kapaligiran ay tumaas muna, at pagkatapos ay makikita natin kung maaari siyang magpanggap ng mas maayos. Binuksan ni Chen Jianan ang folding fan, pinaypayan ito ng ilang beses, pagkatapos ay biglang tumayo, ipinalakpak ang folding fan sa kanyang kamay, at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang tunog ng perlas na kurtina at ang piano ay nakakagambala sa aking puso, at unti-unti akong nagising mula sa isang malinaw na panaginip. Ang maliit na gusali ay malungkot at malabo, nakikinig sa ulan, at ang kagandahan ay lumilitaw na naghahatid ng mabuting balita. Anong tula, anong tula? Tulad ng inaasahan kay Mr. Chen, napakaganda talaga ng tulang ito. Natatakot akong magpakita si Miss Warner. Kung tutusin, mas pinahahalagahan pa rin ni Miss Warner ang mga scholar. Bilang. Nang matapos si Chen Jianan sa pagbuo ng tula, nagsimula siyang kumuha ng mga larawan ng sunod-sunod, at syempre hindi niya nakalimutang kutsain si Lin Wenyao. Isang beses. Ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, pinalakas ni Chen Jianan ang moral ng kanilang mga mambabasa, at ang kanyang mga tula ay hindi masama, kaya siya ay karapat-dapat sa pagpalakpak ng lahat. Si Chen Jianan ay may maamong mukha, ngumiti at kumaway sa lahat, mukhang napakakumbaba. Bagamat hindi matalinong tao si Lin Wenyao, nasasabi pa rin niya ang kalidad ng tula. Ang background ng pamilya ni Chen Jianan at ang tula na ito ay sapat na para lumabas si Miss Warner. Sinamantala ang puwang nang pumasok sa kurtina ang ginang, hindi sumuko si Lin Wenyao at handang isuklam muli siya. Nabalitaan ko na si Mr. Chen ay may malaking paghanga sa anak ni Prime Minister Zhu. Plano mo bang mag-propose ng kasal sa kabisera ngayon? Hindi sumagot si Chen Jianan, na itinuturing na pagsang-ayon. Sa kasong ito, bakit gusto ni Mr. Chen na maging bisita ni Miss Warner? Kabanata 14 na passive equipment. Normal para kay Chen Jianan na pasibong magpanggap na ang isang lalaki ay may 3 asawa at 4 na babae. Lalo na kung hindi ka pa nakakapag-asawa, ano ang masama sa paghahanap ng mga bulaklak at willow? Ang pagsulat ng mga liriko at tula ay tungkol sa pagmamahalan. Kung hindi ka romantiko, paano ka magiging romantiko? At saka, malayo ang Yongzhou sa Jingzhou. Kung hindi niya sasabihin sa akin, sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya sa Yongzhou? Ito ang mga bagay na lihim na alam ng lahat, ngunit kinuha ito ni Lin Wenyao para tanungin siya sa publiko, na ikinabigla niya. Nag-isip siya sandali bago nakaisip ng ideya. Hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa pinsan ko. Ngayon lang ako pumunta dito para sa isang casual na lakad. Sinong may sabing bibisita ako ni Miss Warner? Sabi ni Chen Jianan. Haha. Nang marinig ang sagot na ito, napangisi si Lin Wenyao. Ang kanyang layunin ay nakamit. Sa mga salitang ito sa daan, ano ang mahalaga kung si Miss Warner ay mahalin ang mga tula ni Chen Jianan? Siguradong walang mananalo sa kompetisyong ito. Maya-maya ay lumabas si Madam sa likod ng kurtina. Una niyang binati ang mga manunood, tumingin kay Chen Jianan at nakangiting sinabi, Mr. Chen is worthy of being the most talented man in Yongzhou. He can compose poems and lyrics easily. Warner also said that the poem just now was excellent. Thank you Mr. Chen. Chen Jianan agad na bumaba ang kanyang mukha. Bagamat pinupuri siya nito, hindi ba't ang ibig niyang sabihin ay hindi nagustuhan ni Miss Warner ang kanyang mga tula?
Ang pagbaliktad na ito ay nahuli, at naramdaman ni Chen Jianan na namula ang kanyang mukha at naninikip ang kanyang dibdib. Yun lang. Ang pinaka-talented na tao. Haha, yun lang. Ang pinakamasayang tao ay si Lin Wenyao, nakangiti ng malawak at hindi nakakalimutang iluwa ang halimuyak. Pinandilatan siya ni Chen Jianan, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Isang babaeng brothel, seryoso ba talaga siya? Gayunpaman, sa napakaraming tao na naroroon, mahirap para sa kanya na magkaroon ng pag-atake. Nakababa lang siya ng hagdan at sinabing, gaya ng sinabi ko kanina lang, pumunta ako dito para lang tumambay at magsulat ng mga tula kung nagkataon. Miss Warner, hindi mo kailangang maging magalang. Hall ito ay nakakagulat na tahimik. Nagulat din ang mga scholar sa resultang ito. Pagkatapos ng lahat, si Chen Jianan ang pinuno sa bilog ng tula ng Yongzhou. Kahit na hindi niya magawa pag-iisip tungkol dito, mas gamaan ang pakiramdam niya. Tumingin si Madam sa tahimik na bulwagan at bumantong hininga sa loob. Natatakot ako na yun na ang katapusan nito para sa araw na ito. Buti na lang, nailigtas ko ang 300 tael na pilak ni Lin Wenyao, kaya hindi ako mawawala ng pera ngayong gabi. Lumakad siya pasulong at nakangiting sinabi, may sakit si Warner, at pagod siya pagkatapos ng ilang sandali sa pagupo. Kung wala nang magsusulat ng mga tula, huminto tayo dito ngayon. Nang marinig ito ng mga scholar, agad silang sumagot. Dahil may sakit si Miss Warner, mas mabuting bumalik at magpahinga. Oo, hinahangaan ko si Miss Warner, hindi lang ngayon. Kung tungkol sa mga tula, isusulat ko sila mamaya. Malinaw na hindi ko may sulat ang mga ito. Nagsasakripisyo daw siya para sa iba, at talagang kahanga-hanga ang makapal niyang balat. Nakaramdam ng pagkadismaya si Jing Zi dahil sa high-end at low-end na labanan. Kaya niyang tumayo at mang-plagiarize ng tula ng random para malampasan silang apat, at magpakitang gilas sa pagpasok niya sa venue, pero ano ang magiging resulta? Marahil ay maaari niyang makuha ang pabor ng babaeng iyon na si Warner, ngunit hindi ito inaasahan ni Jing Zi. Ni hindi niya marinig ang boses nito sa isang layer ng kurtina. Sino ang nakakaalam kung siya ang susunod na Lola Qiao? Hindi niya mapindot ang F para makapasok sa tangke. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging nasa limelight ay isang maliit na bagay. Ang babaeng ito na si Warner ay ang dream lover ng maraming tao. Kung nasaktan niya ang isang malaking bilang ng mga tao dahil dito, hindi ba sulit ang pagkawala? Ito ay cool, kahit na hindi ka magpanggap. Tinapik ni Jing Zi si Han Han sa balikat at naghanda upang tapusin ang kanyang unang paglalakbay sa isang brothel. Sandali. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Lumingon siya at nakita niyang ang pink na binata kanina ang tumayo. Naging interesado si Jing Zi. Ang lalaking ito na may manipis na balat at malambot na laman tulad ng isang transvestite ay talagang master ng tula. Kaya kinuha niya si Han Han para humanap ng magandang posisyon at nagpatuloy sa pagkain ng melon. Ang mga mata ng lahat ay nabaling sa pink young master, at nang makita nila ng malinaw ang hitsura nito, sila ay labis na naantig. Ang gwapong young master. Mukhang mas gwapo siya kay Mr. Chen. Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Chen Jianan na siya ang pinakagwapong lalaki sa Yongzhou City. Nang makita niya ang pink na young master ay umitim ang mukha nito. Ang matandang ginang ay tumayo sa entablado at nakangiting nagsabi, napakagwapo ni young master. Nagtataka lang ako kung susulat ka ng tula para kay Warner kapag tumayo ka. Hindi. Umiling ang pink young master na may kalmadong ekspresyon. Hindi, oo. Akala ng ginang ay mali ang kanyang narinig, ngunit pagkatapos makumpirma ay nagdilim ang kanyang mukha. Kung wala kang balak na magsulat ng tula para kay Warner, bakit mo tinawagan ang lahat na huminto? Baka gusto mong libangin ang lahat. Ngumiti si young master Fenen at sinabing, napakatalino ni young master Chen, ngunit kahit na ang mga tula na isinulat niya ay hindi pinapaborin ni Miss Warner. Sa palagay ko, ang pangitain ni Miss Warner ay hindi isang bagay na maaaring mapahanga ng mga ordinaryong tao na tulad ko. Habang nagsasalita siya, ang kanyang paningin laming-galinga siya sa paligid at malakas na sinabi, bagaman hindi ko ito maisulat, hindi ibig sabihin na hindi ito maisulat ng iba rito. Nagkagulo na naman ang mga tao. Mayroon bang mas makapangyarihan dito kay Mr. Chen? May nagtanong. Siyempre. Kakaiba ang tula ng taong ito sa mundo, walang kapantay. Kaya niyang sumulat ng kahit anong tula na mas mahusay kaysa sa iba. Ang kanyang boses ay parang kulog, sumasabog sa karamihan. Sino siya? Si Chen Jianan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mukha ay nagdilim. Nang marinig niya ang pangungusap na, ang tula ay nag-iisa sa mundo, lihim na hiniling ni Jing Zi kay Han Han na lumabas, at binati niya pala ang ika-18 henerasyon ng mga ninuno ng Young Master Pink. Siya iyon. Si Jing Zi ay mas mabagal pa rin. Pagdating pa lang niya sa pinto ay nakita siya ng pink na binata na nakatayo sa hagdan. Sa pagsigaw pa lang niya ay may hamarang agad sa pinto at hindi na siya nakahanap ng matakasan. Haha. Ngumiti si Jing Zi at patuloy na binati ang ika-18 henerasyon ng mga ninuno ni Mr. Pink sa kanyang puso. Hindi niya pinangarap na siya, isang melon eater, ay madudurog ang kanyang ulo ng isang melon. Joke lang yan, huwag mong seryosohin, huwag mong seryosohin. Joke.
Pink na binata lang, bakit may mas gwapo pa sakin? Si Chen Jianan, na nasa isang sumasabog na estado ng pag-iisip, ay galit na nagsabi, hindi mo ba alam kung gaano katimbang? Hindi ka maaaring gumawa ng ilang mga biro kung gusto mo. Hindi ka ba natatakot na magsalita ng labis at mawala ng dila? Ayaw magpanggap ni Jingzi. Ang pagiging cool ay hindi nangangahulugan na wala siyang kakayahang magpakitang gilas. Takot siyang masaktan ng mga tao, lalo na si Lin Wenyao. Dahil siya ay magnenegosyo sa lungsod sa susunod, at kung siya ay nasaktan sa prefect, hindi siya makakakuha ng anumang pera kung siya ay bibigyan ng isang maliit na hadlang. Kung hindi ka makakakuha ng anumang pera, matatalo ka sa iyong taya kay Luli. Kung matalo ka sa taya, hindi ka makakatakas mula sa Mang Mountain, pumasok sa Jingzhou, makita ang iyong panganay na kapatid na babae, o mahawakan siya sa iyong kondongan, at malayo ang iyong magagandang araw. Ito ay isang chain reaction, kaya siya ay maingat. Ngunit hindi ito nangangahulugan na natatakot siyang masaktan si Chen Jianan. Isa pa, napakasama ng bibig ng lalaking ito. Si Jingzi, na hindi na nakatiis, ay nagpa siya na hindi na niya kailangan pang tiisin. Sa sandaling inilibot niya ang kanyang mga mata, isang magandang ideya ang lumabas na hindi makakasakit kay Lin Wenyao kundi sasampalin din si Chen Jianan sa mukha. Hehe, wag mo akong sisihin sa pagiging makulit. Passively showing off ang labor at management. Kabanata 15 nagpapakita ng kahihiyan. Totoo na pinagyayabang mo na ang iyong tula ay nag-iisa sa mundo. Ngumiti si Jingzi ng mapanlit, may mga tao pa rin na nag-iisa sa Yongzhou. Mayabang. Kung talagang makakasulat ka ng mas mahusay na mga tula kaysa sa akin, ako, si Chen Jianan, ay papayag na ibibigay ko sa iyo ang pamagat ng pinakatalentadong tao sa Yongzhou. Haha, dapat itago ni Mr. Chen ang walang kwentang titulong ito para sa kanyang sarili. Ikaw. Si Chen Jianan ay tinamaan ng husto ngayong gabi at binugbog ni Jingzi. Tuwang-tuwa, palpak ang kanyang mga hakbang, at kung hindi lang siya tinulungan ay bumagsak na siya sa lupa. Kawili-wili, kawili-wili. Nakita ito ni Lin Wenyao, pumalakpak ang kanyang mga kamay at tumawa, nakatingin kay Jingzi na puno ng pagsang-ayon. Siya rin ang masamang scholar sa bibig mo, bakit ka masaya? Pinilit ni Chen Jianan ang kanyang sarili at sumulyap kay Lin Wenyao, ibig sabihin, tayo ay digmaang sibil sa pagitan ng mga scholar, at ang panalo o pagkatalo ay walang kinalaman sa iyo. Gayunpaman, mabilis na ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, nagsusulat ako ng tula batay sa talento, hindi isang scholar. Upang makagawa ng malinaw na linya sa pagitan niya at ni Chen Jianan, at hindi masaktan si Lin Wenyao, hindi nagatubili si Jingzi na ibaba ang kanyang katayuan. Ang pamagat na ito ay medyo nobela, at lahat ay namangha. Sa oras na ito, ang matandang bastard ay tumayo at nagsabi, sa pagtingin sa hitsura ng young master, maglakas loob ka bang tanungin ng young master kung ano ang kanyang apelyido? Nag-isip sandali si Jingzi at bukas palad na sinabi, ang pangalan ko ay mapagpakumbaba. Ako ay tinatawag na A-kun. Nahihiya talaga akong sabihin ito. Binasa ulit ito ng matandang bastard. Hindi na niya itinuloy ang kakaibang pangalan na ito at binago ang paksa, Young Master, gusto mo bang magsulat ng tula para kay Miss Warner? Hindi. Nang makitang nakatingin si Lin Wenyao, mabilis na umiling si Jingzi. Nang marinig ito, ang lahat ay nagkakaisa na ibinaling ang kanilang atensyon sa pink na binata, sa pag-aakalang hindi lamang silang dalawa ang maganda, ngunit ang kanilang mga operasyon ay magkatulad din. Gusto ko lang magsulat ng tula para sa asawa ko. Natahimik ang eksena. Lahat ay tumingin kay Jingzi at pagkatapos ay sa madam, at nabigla, ang lasa na ito ay masyadong malakas. Ang pink na binata ay tumagilid ang kanyang ulo at nag-isip, at sa wakas ay biglang napagtanto, hindi katakataka na paulit-ulit niyang tinanggihan ang mga kabataang babae, ito ay lumabas na ang isang ito ay napakahusay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtawanan ang mga tao. Maging ang madam mismo ay namula. Sa likod niya ay ang bata at magandang babae na si Warner, at nasa harap niya ang gwapong binata sa Yushu Linfeng. Nagsusulat ka ba ng tula para sa kanya, isang matandang babae? Hindi ba ito nakakahiya sa kanya? Guro, matanda na ako, kaya huwag mo akong samantalahin para magsaya. Ah! Saglit na natigilan si Jingzi, tumingin sa masayang ekspresyon ng lahat, at pagkatapos ay tumingin sa bloated figure ng matandang ginang. Kasama ang kahulugan ng mga salitang ito, ang kalabuan ay hindi maiwasang makaramdam ng ginaw. Damn it, kahit gaano kagutom ang mga trabahador, hindi pa rin sila pwedeng maging tank soldiers, di ba? Madam, mali ang pagkakaintindi ko. What I mean is that I want to write a poem for Madam's Chunshui Tower. I wonder what Madam wants. Nagsusulat ng tula para sa Chunshui Tower. Ito ay bago. Nakita niya ang mga taong nag-aaway sa mga tula dahil sa selos, at mga taong nakikipagkompetensya para sa talento. Ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig ni Madam na may sumusulat ng mga tula para sa Chunshui Tower, at hindi niya maiwasang mabigla. Oo. Ito ay ang pagsulat ng mga tula para sa Chunshui Tower. Tumayo si Jingzi at lumapit sa mga tao na nakangiti. Ang Chunshui Tower ay sikat sa malayong lugar sa Yongzhou City, at hinahangaan ito ng mga literatura. Makikita na si Madam ay nag-effort sa Chunshui Tower.
Ang mga salitang ito ay Mad Alien. Ibinalik nito ang mga alaala ng masipag na araw ng ginang sa kanyang kabataan. Bahagya siyang napaatras at hindi napigil ang tumango. Binago ni Jingzi ang paksa at tahasang sinabi, napakaganda ng Chunshui Tower, ngunit hindi ang pinakamahusay. Mapapaganda ko pa ang Chunshui Tower. Paano ito magiging mas mahusay? Nakipagtulungan ang ginang kay Miss Warner para gawin ang ganoong bagay ngayon. Para lang tumaas ang kasikatan ng Chunshui Tower, ang mga salita ni Jingzi ay walang alinlangan na tumama sa kanyang kahinaan, kaya nagmadali siyang nagtanong. Kilala ang Chunshui Tower sa Yongzhou City, ngunit sa isang malaking lungsod tulad ng Jingzhou, ilang tao na ang nakarinig nito. Kung susulat ako ng kakaibang tula para sa Chunshui Tower, hayaang ang pangalan ng Chunshui Tower ay matunog sa buong bansa na may kakaibang mga salita. Hindi ba mas maganda ang negosyo ng Chunshui Tower? Idiot! Nang matapos siyang magsalita, tumalon si Chen Jianan. Isang kakaibang tula na maririnig sa buong Angwo. Si Song Jimao, ang apo ni Lord Song, isang iskolar ng Hanlan Academy noong panahong iyon, ay may mataas na antas ng tula at masasabing pinuno ng ating henerasyon. Natatakot ako na kahit siya ay hindi maglakas loob na magsabi ng ganoon kalaking bagay. Napakatapang mo. Ikaw kasi. Sa tingin mo ba ay kakaiba ang iyong tula sa mundo? Haha, katawa-tawa, sobrang katawa-tawa. Hindi lamang si Chen Jianan ang nagtanong, kundi pati na rin ang lahat ng mga iskolar na naruroon ay may ganitong ideya. Totoo bang ang isang trainee na nag-aaral ng 2.5 taon ay napakadaling magsulat ng mga kakaibang tula? Ngunit ang mga salita ni Jingzi ay puno ng tukso para sa matandang bastard, at ngumiti siya ng may pag-asa, kung talagang makakasulat si Mr. A. Kun ng napakagandang tula, magiging masaya ako. Hindi lang iyon, gugustuhin din itong makita ni Miss Warner. Tingnan ang young master. Nang sabihin niya ito, ang kanyang boses ay biglang naging mapanloko, at tiningnan niya ito ng malabo, na ginawang gumapang ang balat ni Jingzi. Tita, patawarin mo ako. Sa wakas ay nakaisip ako ng paraan para masampal si Chen Jianan sa mukha nang hindi sinasaktan si Lin Wenyao. Bakit gusto mo lagi kong makita si Miss Warner? Hindi na kailangang makipagkita kay Miss Warner. Habang nagsasalita siya, naging mas mahina ang boses niya, at medyo nahihiya na nagtanong si Jingzi, kung ang aking tula ay nasiyahan kay Madam, maaari ba akong makakuha ng ilang bayad sa pagpapakintab? Ito ang gusto ni Jingzi. Ang tunay na layunin. Kumita ng pera ang susi, lahat ng iba ay walang kaparirikan. Bayaran sa pagpapakintab ng lapis. Natigilan sandali ang ginang, saka ngumiti at sinabing, natural lang yan. Pero sabi niya sa puso niya, payat talaga ang young master na ito. Hindi ba gusto lang makita ng lalaking pumunta sa building si Warner? Kinikilig lang, nahihiya akong sabihin. Gayunpaman, kung talagang makakasulat siya ng isang obra maestra, makikilala siya ni Warner nang hindi na kailangang sabihin sa kanya. Kung hindi ka makakarating, maaari ka lamang humingi ng tawad, at ang bayad sa pagpaparetoke. Sige mangarap ka. Okay, then let's make it a deal. Napuno ng nasisiyahang ngiti ang mukha ni Jingzi nang marinig niyang nangako ang ginang na bibigyan siya ng pera. Guro, sumulat ka muna ng tula. Paalala ng babae. Okay. Matapos marinig ito, ang iba ay umatras ng ilang hakbang na may mahusay na pag-unawa, naghahanda na magbigay sa kanya ng isang lugar upang ipakita. Ngunit hindi ito pinahalagahan ni Jingzi. Ang pacing back and forth, iling ang iyong ulo, at pagpapahayag ng magarang mga ekspresyon ay ang lahat ng pinakamababang anyo ng pagkukunwari. Paano nangangailangan ng foreplay ang pinakamataas na antas ng pagpapanggap? Ipinapakita ko ang aking kahihiyan. Kabanata 16 na huwag ay default ang iyong utang. Ang sabi ng lahat ay maganda sa gusali, ngunit ang mga turista ay nananatili lamang doon para sa mga matatanda. Ang mga tao sa tabi ng gusali ay parang buwan, at ang maliwanag na mga palso ay natatakpan ng hamog na nagyelo at nyebe. Huwag kang bumalik sa iyong bayan bago ka matanda. Ang pagbabalik sa iyong bayan ay madudurog ang iyong puso. Kalmado ang boses, ilang pangungusap lang, at nabasa na ang tula. Pagkatapos ni Jingzi sa pagbigkas, maririnig mo ang mga karayom na tumutulo sa bulwagan. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang tumingin sila kay Jingzi, puno ng pagtataka, hindi makapaniwala, pagkabigla at paghanga ang kanilang mga mata. Umiling si Jingzi, walang ekspresyon ang mukha. Biglang kinailangan niyang magsulat ng tula. Sa katunayan, walang paghahanda si Jingzi. Nais lang niyang magsulat ng isang tula na maaaring umalangaw sa Springwater Tower. Ang una niyang naisip ay ang Poppy Beauty ni Li Haozuo, ang hari ng nasakop na bansa. Kung tutuusin, may pangungusap dito. Tulad ng isang ilog ng bukal na tubig na umaagos sa silangan. Ngunit hindi nababagay dito ang masining na konsepto ng tulang iyon, at nang isulat niya ito, parang, gumagawa siya ng bagong tula upang ipahayag ang kalungkutan, kaya pinalitan niya ito ng medyo mahinang tula. Gayunpaman, ang mga salita na maaari niyang kabisaduhin ay dapat na hindi pangkaraniwan, lalo na ang salitang, tubig ng bukal, na isang mahalagang punto. Nakabitin sa Springwater Tower, nagpupuno sila sa isa't isa. Sa lahat ng oras, igalang ang malakas. Ang mga iskolar sa bulwagan ay orihinal na nanunuya kay Jingzi, ngunit pagkatapos niyang bigkasan ang gayong tula, tumahimik ang lahat.
I have to say, ang ganda talaga ng tula na ito. Napakabuti na hindi sila marunong magyabang. Nakatayo lang siya roon at nakatingala kay Jingzi. Lalo na si Madam, puno ng luha ang mga mata niya. Ang salitang ito ay hindi lamang mahusay na pagkakasulat at may magandang masining na konsepto, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay naglalaman din ito ng salitang, tubig ng bukal. Hindi ba ito partikular na isinulat para sa kanilang Chunshui Tower? Sa muling pagtingin kay Jingzi, ang kanyang mga mata ay medyo matako. Siya ay bata, guwapo, at maaaring sumulat ng mga mag-agarang salita ng basta-basta. Siya ay may magandang kinabukasan. Buti sana kung mananatili natin siya sa building. Sa pagbabalik tanaw upang makita ang mga gumagalaw na figure sa kurtina, maging si Warner ay hindi makaupo. Pagkatapos ng pagbabasa, si Jingzi ay naghintay ng mahabang panahon, ngunit hindi nakatanggap ng palakpakan o kahit isang salita ng papuri. Pinuri ng mga tao ang kalokohang tula na isinulat ni Chen Jianan. Hindi ba't 1,000 beses ang tula kong ito kaysa sa kanya? Manoto. Isang grupo ng mga bumpkin na hindi nakakaintindi ng pagpapahalaga. Magandang salita. Biglang sumigaw ang madam na nakatayo sa platform, at pagkatapos ay ganap na nag-apoy ang bulwagan. Ang mga iskolar ay hindi natatakot na masaktan si Chen Jianan at nagsimulang purihin siya. Ang talento ni Master Akon ay bihira sa mundo. Sa mga salitang ito lamang, maaari kang maging isang opisyal sa korte. Sabi mo si Master Akon ay kakaiba sa tula sa Yongzhou, gaano kahanhin si Master Akon? Sa katunayan, ang tula ay natatangi sa mundo, ngunit karapat-dapat siya. Natigilan si Jingzi. Parang hindi naman nila na-appreciate, masyado lang mahaba ang reflex arc. Ang pinaka-nakakahiya ay si Chen Jianan. Ang lupit ng sinabi niya noon, sobrang sakit ng mukha niya ngayon, hindi na siya makapaghintay na makahanap ng iba. Pumasok ka na lang sa mga bitik sa lupa. Nang tumahimik na ang bulwagan, nagkaroon ng oras si Jingzi para sabihin, Madam, maganda ba ang tula na ito? Okay, ang galing. Kung gayon ang bayad sa pagpapakinis ng dalawa. 50 tael ng pilak ay hindi gaanong tama. Kailangan mong bumili ng saltpeter. 20 taels, hindi ko alam kung magkano ang susunod kong gagastusin, kailangan ko pa ng 12 tael, kung sakaling may mga emergency. Ha! Napahiya si Madam. Ang isang tula ba ay nagkakahalaga ng higit sa 50 taels? Kung may mga tula na ka-level ni Chen Jianan, marami talaga. Tungkol naman sa kantang ito, mabibili niya ito sa halagang 50 taels. Naramdaman ng ginang na maaaring kumita si Jingzi, ngunit tiyak na hindi siya matatalo. Ngunit ang susi ngayon ay hindi kung magkano ang bayad sa bully. Pero, ayaw niya talagang makita si Warner. Nang makitang tulala ang ginang, nabalisa si Jingzi, Madam, napagkasunduan na ang bayad sa pagpaparetoke na ito noon, at lahat ay maaaring magpatotoo tungkol dito. Huwag ay default ito. Show, sobrang showy. Nang marinig ito ng mga iskolar, sama-sama silang nabigla. Mula noong sinaunang panahon, ang mga literati ay hindi nagmamahal sa pera, ngunit isang mahuhusay na tao na labis na nagmamahal sa pera. Ay kahanga-hanga. Maling naintindihan ni Young Master, payagan mo na ako at kunin ang bayad sa pagpaparetoke. Mukhang nahihiya ang ginang at naglakad papunta sa kurtina pagkatapos magsalita. Sa wakas ay lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Jingzi. Ang mga iskolar sa tabi niya ay nanunood ng may pagkabigla at paghanga. Palagi kong nakikita ang mga taong gumagastos ng pera sa mga brothel, ngunit ang taong ito ay kumikita ng pera mula sa mga brothel. Kakaiba talaga ito. Ilang sandali pa ay lumabas na ng kurtina si Madam na may ngiti sa labi. Master Akon, napakaswerte mo. Nakinig lang si Warner sa obra maestra ng Master, at tuwang-tuwa siya. Kaya't hiniling ko sa iyo na lumabas at anyayahan ang Master na umakyat sa itaas para pag-usapan ito. Aray! Nagkagulo ang bulwagan, at naiinggit ang mga iskolar kay Jingzi. Ngunit galit na galit si Jingzi kaya namula ang mukha niya. Run Penfi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagsalita sa bawat salita. Hindi talaga maisip ni Madam kung bakit ang gwapong binata na ito ay nahuhumaling sa mga bayad sa pagpaparetoke. Kumpara sa retouching fees, hindi ba mas magandang maging guest ni Warner? Nang makitang lalong pumuti ang mukha ni Jingzi, nagmamadali siyang bumaba ng hagdan at sinabi habang naglalakad, huwag kang mabalisa, Ginoo, narito ang refinishing fee. Habang siya nagsasalita, nakarating na siya sa ibaba at inilagay ang pera sa kanyang kamay. Nang makita si Jingzi na nagniningning sa tuwa pagkatapos matanggap ang pera, ngumiti din ang matandang bastard at sinabi, Guro, may isa pa akong pabor na hihilingin sa iyo. Ano? Dahil si Master ay nagsulat ng isang inscription para sa Chunshui Tower, bakit hindi iwanan ang kaligrapya na kayamanan upang i-frame sa hinaharap? Ang pagsasabit nito sa labas ng gusali ay isang magandang usapan. Ito rin ay kinilala ng mga iskolar. Upang makapagsulat ng napakagandang tula, napakahusay din ng kaligrapya ni G. A. Kun. Hindi sinasabi na maaabot niya ang tuktok na parang isang master. Kung kami ay mapalad na makita ang on-the-spot na estilo ng pagsulat ni Mr. A. Kun, talagang pahahalagahan namin ito. Napakaswerte mo. Narinig ko na ang mga master ay kailangang huminga at tumutok bago magsulat.
Kapag dumating ang inspirasyon, ang buong nilalaman ay maisusulat ng maayos at maayos. Tingnan mo, pinipigilan din ni Mr. A Kun ang kanyang hininga at konsentrasyon. Nagko-concentrate ako sa'yo. Anong baga? Sinong nagsabing labor at management ang magsusulat? Lihim na nagmura si Jingzi. Hindi naman sa natatakot siya o hindi marunong magsulat. Bilang nagtapos na estudyante sa Chinese Department, pamilyar si Jingzi sa lahat ng uri ng calligraphy, kabilang ang running script, regular script, at cursive script. Hinopya rin niya ang istilong yan, istilong Liu, o istilong European. Kung ipapakita mo ito ng basta-basta, malamang na mabigla ang lahat. Oo, pero ayoko. Dahil alam niya ang mga prinsipyo ng huwag masyadong magpanggap, mas madaling magkita sa hinaharap, at kung susubukan mo ng gusto, talo ka. Ngayon, masyado siyang nagpanggap at nakakuha ng pera. Marunong na siya sa pagpapanggap kaya wala na siyang balak ituloy. Fallen. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga kamay at tumalikod para umalis. Nabulag ang lahat sa sunod-sunod na sexy na galaw ni Jingzi, nakatitig sa kanyang likod at hindi nakaimik sa gulat. Chapter 17 Hindi ka pwedeng umakyat, masyadong delikado. Young Master, may puso ka talagang umalis, hindi mo ba gustong makita ang pamilya ng alipin? Maaliwalas at malinaw ang boses, ngunit may halong kaakit-akit na alindog na tila makapigil hininga, na nagpapamanhid sa lahat ng tao matapos itong marinig. Lumingon si Jingzi at nakitang tumayo na si Miss Warner. Bagaman ang kanyang hitsura ay hindi malinaw na nakikita sa pamamagitan ng isang kurtina, ang Kat-Anji tanging at kaaya-ayang figure na makikita sa puting gasa ay nagpalunok sa maraming tao ng kanilang laway ng higit sa isang beses. Medyo nabalisa si Hanhan nang makita niya si Jing Zichu na lumipat doon. Kung pupunta ka sa isang brothel, lumagpas ka na sa linya. Kung gusto mong magpalipas ng gabi sa budwar ng iba, ano ang magagawa ng may-ari ng nayon kung alam niya? Young Village Master, hindi ka makakaakyat doon, masyadong delikado. Sinundot ni Hanhan si Jingzi na may kaba sa mukha. Panganib. Natigilan si Jingzi, naglakas loob pa nga akong manirahan sa Mangshan. May mga babae lang sa itaas, kaya paano magkakaroon ng panganib? Nag-isip sandali si Hanhan bago sinabing, hindi ang panganib sa itaas, ang may-ari ng nayon ang nakakaalam nito. Masyadong mapanganib. Kung hindi mo sasabihin, paano malalaman ng kapatid ko? Pero, masasabi ko sa iyo. Pagkasabi nito, namula ang mukha ni Hanhan, o baka nag-aalala siya na baka malulungkot si Jingzi. At idinagdag, maaari akong pumikit at hindi sabihin sa punong nayon ang tungkol sa pagpunta sa brothel ngayon, ngunit kung si Xiao Jai ay pangunahing umakyat sa itaas, sasabihin ko pa rin sa iyo. Medyo natahimik si Jingzi, iniisip, gusto mo bang maging tapat? Ano ang mangyayari kung sasabihin mo sa akin? Kung sasabihin ko ito sa punong nayon, ang batang punong nayon ay maaaring mahiga sa kama ng may kapayapaan ng isip sa loob ng isang buwan, at hindi na niya kailangang tumakbo ng napakalakas pababa ng bundok upang kumita ng pera. Oh, bakit? Curious na tanong ni Jingzi. Dahil ang mga kamay ng punong nayon ay napakabigat kapag nataman niya ang mga tao, at natatakot ako na hindi niya mapapagaling ang mga ito sa loob ng isang buwan. Sa kabutihang palad, si Jingzi ay walang balak na umakyat, at ginawa niya ito kaagad pagkatapos na muling matakot kay Hanhan. Gumawa ng desisyon. Iniyuko niya ang kanyang mga kamay sa figure sa kurtina sa itaas at dahan-daang bumigkas ng dalawang salita. Ayoko. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Jingzi nang hindi lumilingon. Lahat ng naruroon ay nakatingin sa kanyang likuran, natulala. Sa likod ng kurtina, tila hindi niya inaasahan na tatanggihan siya nito. Saglit na natigilan ang payat ngunit matambok na babae sa kurtina, pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang bibig at humalaklak, ang kanyang mga mata ay pumulupot sa crescents. Pero bakas sa mukha ng babaeng nakatayo sa tabi niya ang galit. Miss, napakamangmang ng lalaking ito. Inimbitahan siya ng ginang sa itaas, ngunit naglakas loob siyang umalis. Ito ay ganap na hindi makatwiran. Pero hindi naman nagalit ang babae at nakangiting umiling. Sino ba ang may sabing kailangan niyang umakyat kung hahayaan ko siyang umakyat? Kailangan ko bang lumabas kapag maraming mga ginoo sa ibaba na gustong lumabas ako? Pero, iba yun. Ano ang pinagkaiba? Ang kanyang mga paa ay nasa katawan ng iba. Sino ang makakapigil sa kanya na pumunta kahit saan? At hindi mo ba naisip ang ugali ng lalaking ito? Kawili-wili. Kung tutuusin, iba naman ang tingin niya sa kanyang binibini, pero medyo masama ang ugali niya. Hindi ba't lahat ng iskolar ay walang malasakit sa katanyagan at kayamanan at may marangal na mithiin? At hirap na hirap siya sa retoke fee na 50 tail ng pilak mula simula hanggang dulo. Hindi ko alam kung ito ay kawili-wili o hindi, ngunit ito ay medyo kakaiba. Pagtatapos ng dalaga. Ang tubig sa bukal ay asul sa langit, at ang pagpipinta na bangka ay natutulog sa pakikinig sa ulan. Sinasabi na ang Angguo ay may magagandang bagay, maraming kakaibang tao, at kakaibang bagay. Ngayon ay nakita ko na. Huaping, manatili tayo ng ilang araw, at oras na para umalis. Matapos basahin ng babae, tumingin siya sa malayo at bulong niya sa sarili. Kung hindi ka scholar, mas magaling ka kaysa scholar. Pagkaalis ni Jingzi, antong hininga ang isang tao sa bulwagan. Oo.
Upang makapagsulat ng ganitong obra maestra, at magkaroon ng ganoong determinasyon at hindi maantig sa kagandahan, isa kang huwaran para sa amin. Hoy, napakatalino ni Master Akun at hindi niya ito pinalampas, ano pa ba ang meron tayo? Bakit hindi ka umalis? Fair na. Sa isang kalabog, ang lahat ng mga iskolar ay tumayo at naghanda na umalis. Si Tianjianan, sa kabilang banda, ay nakikisalamuha sa karamihan, na nakayuko ang kanyang ulo at nakakaramdam pa rin ng swerte sa kanyang puso. Buti na lang at hindi na muling nanligaw sa kanya si Jingzi pagkatapos niyang isulat ang tula, kung hindi ay mawawalan siya ng mukha ngayon. Punta tayo sa Jingzhou bukas. Hindi na tayo maaaring manatili sa Yongzhou. Sinundan ni Tianjianan ang karamihan at pumikit, nag-iisip sa kanyang isipan. Sa wakas ay narating na niya ang pinto at lalabas na sana nang may biglang sumingit na boses sa likuran niya. Oy, aalis na ba ang numero 1 talento? Nang lumingon si Tianjianan, ipinalakpak ni Lin Wanyao ang kanyang mga kamay na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, tingnan mo ako, masama ang alaala ko, dapat ako ang pangalawang talento. Pagkasabi niya nun, humagalpak siya ng tawa. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid ay napatigil sila para tumingin sa kanila. Si Tianjianan ay hindi nang ahas na huminto, kaya't binigyan niya ng matalim na tingin si Lin Wanyao at tumakbo ng walang pag-asa. Maya-maya, wala na ang bulwagan na kanina lang masikip. Tiningnan ng ginang ang eksenang ito ng walang pag-aalala. Batay sa kanyang pag-unawa sa mga iskolar na ito, karamihan sa kanilang sinabi ay kalokohan. Ang dahilan ay marahil dahil si G. Akon ay isang trainee lamang, ngunit mas mahusay siyang sumulat ng mga salita kaysa sa kanila. Kung magpapatuloy sila, mapapahiya sila. Pula. Bumalik at umidlip, kalimutan ang lahat tungkol dito sa susunod na araw, at bumalik upang magpalipas muli sa gabi. Kasing talino ng isang ginang, nakita niya ang lahat noon pa man. Ang pinakaaabangan niya ay kakalat ang kwento ngayong gabi. Ang kantang, Spring Water is as green as the sky, ay ikakalat ang mga pakpak nito at lilipad sa bawat sulok ng Yongzhou, lumilipad patungong Jingzhou at umaalingaw-ngaw sa buong Angguo. Sa panahong iyon, magiging maganda ang reputasyon ng Chunshui Tower, ang posisyon nito sa Yongzhou City ay magiging mas matatag, at magkakaroon ng hindi mabilang na mga kabataang lalaki mula sa buong Angguo na darating dito. Sa pag-iisip ng eksenang ito, nasiyahan ang nasa katanghaliang gulang na babae. Nakaharap sa malabo na liwanag ng buwan, huminto si Jingzi ng kaunting himig at naglakad sa mga lansangan, wala sa magandang mood. Bukas kukunin niya ang pilak para ibili ng saltpeter. Hindi magtatagal ay umalis na siya sa Mang Mountain. Tuwang-tuwa din si Han Han. Hindi niya kailanman naramdaman na tulad niya ngayon na ang paggawa ng pera ay napakadali. Sa Mang Mountain, ilang buwan nang walang ninakawan. Pinipilit nilang ibalik ang kaparangan sa bundok, magsaka at magtanim ng mga gulay. Naging magsasaka na ang mga tulisan. Kung kumalat ang balita, maaaring pagtawanan sila ng mga tao sa kalsada. Para kay Jingzi, nakakuha siya ng 50 tael ng pilak sa pamamagitan lamang ng pagsasalita, ganap na binawi ang pananaw ni Han Han. Si Jingzi ay mabilis na lumakad, habang si Han Han ay nakatalikod at nakatitig sa kanyang likuran, iniisip sa kanyang isipan. Dapat ba siyang magmungkahi sa pinuno ng nayon pagbalik niya? Huwag hayaan ang batang punong nayon na pumunta sa Beijing para kumuha ng pagsusulit, at manatili lamang sa bundok ng isang buwan. Hindi ba mas madaling magsulat ng tula at ibenta ito sa Chunshui Tower kaysa sa looban ng Dao? Well, iyon lang. Kabanata 18 Salamat sa 18 henerasyon ng mga ninuno. Naisip ni Han Han si Zheng Mei, at biglang tumayo. Sinota. Tumigil din si Jingzi at lumingon. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, dahan-daang lumabas ang dalawang figure mula sa likod ng sulok. Ikaw ba? Nang makalapit siya, namula ang mukha ni Jingzi. Ang mga bisita ay malinaw na ang pink na binata at ang kanyang binata. Sa Chunshui Tower, 2 beses at 3 beses niyang nahirapan ang sarili. Matapos ma-reject, nilagyan pa niya ito ng katitisuran. Hindi ba pervert ang lalaking ito? Kakaalis lang niyang Master A-kun ng ganito. Hindi nahiya si Pink Yang Master matapos matuklasan. Tumangala siya kay Jingzi at nakangiting sinabi. Bakit, kung hindi ka umalis, bakit hindi mo hintayin ang bagong taon? Galit na sabi ni Jingzi. Ang Pink na Young Master ay nabulunan sa mga salitang ito, at pagkatapos ay ngumiti at sinabi, Master Akon, hindi mo ba ako pasasalamatan? Salamat. Galit na natawa si Jingzi sa makapal na mukha ng lalaking ito. Kung hindi ka matatalo ng labor at management, magsaya ka lang. Salamat sa nanay mo. Oo, kung hindi kita nirekomenda sa akin, paano nagkaroon ng pagkakataon si Mr. A-kun na magsulat ng mga tula sa Chunshui Tower? Kapag ang nangyari ngayong gabi ay kumalat sa lungsod, hindi magtatagal ay magiging sikat na ang Young Master sa buong mundo. Hindi pa magpapasalamat sa iyo ang Young Master. Ako. Salamat, dapat akong magpasalamat sa iyo. Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga ngipin at same time na sinabi, nagpapasalamat ako sa iyong 18 henerasyon. Pagkasabi niyon ay naglakad ang binata na kulay pink patungo sa inn na may kainahinala sa mukha. Direksyon. 18 henerasyon ng ating mga ninuno. Maya-maya, bumalik sa katinoan ang binata at sinabing, kamahalan, pinagalitan ba kami?
Kailangan mo pa bang ipaalala sa akin? Sinama ng tingin ng binata na kulay pink ang binata at tumingin sa binata na napagalitan na. Ang eskinita kung saan nawala si Jingzi ay napuno rin ng nagngangalit na mga ngipin. Akun, naaalala kita. 2 tao na lang ang natitira sa eksena, at wala na silang pakialam sa pakikipag-usap sa isa't isa. Kung narinig ito ni Jingzi sa pinangyarihan, magugulat siya masasaktan niya ang isang kamag-anak ng emperador sa pamamagitan lamang ng paglabas. Anong klaseng swerte ito? Nang makita ang galit na tingin ng kanyang amo, medyo nagulat ang alipin at nagmadaling nagtanong, "Kamahalan, kanina pa po kami nakalabas, oras na ba para bumalik?" "Hindi na babalik. Kamahalan, huwag kang magalit, lumabas na tayo sa pagkakataong ito. Mahigit kalahating buwan na, kung magtatagal ka pa, natatakot akong parusahan ka ng iyong kamahalan sa pagbalik mo sa palasyo." Paalala ng katulong na may pag-aalala sa mukha. "Huwag kang matakot." Matatag na sinabi ni Young Master Pink, "Ang ako na ito ay napupuot. Ngunit mayroon pa rin siyang tunay na talento at pagkatuto. Walang sinumang kakilala ko ang makakasulat ng tula na isinulat niya ngayon." Song University hindi man ang isa mula sa pamilya Shi. Naningkit ang mga mata ng binata nang marinig ito. Siyempre hindi. Haha, kung makakapunta si Akon sa Jingzhou para lumahok sa Mid-Autumn Poetry Festival, malamang na mauwi si Song Jimaw at ang wishful ng pamilya Song. Gusto ng kamahalan na. Oo, gusto kong dalhin siya ni Akon kay Kun pabalik sa Jingzhou. Ang mukha niya na kanina pa puno ng galit, ngayon ay kasing tingkad ng ngiti. Bumalik sa inn, hinawakan ni Jingzi ang 50 tail ng pilak sa kanyang mga bisig at nakatulog ng mahimbing habang nakaunat ang kanyang mga braso. Para sa kanya, ang magandang pagtulog ay nangangailangan ng magandang panaginip. Sa panaginip, kumita siya ng sapat, umalis sa Mangshan, at pumunta sa Jingzhou. Siya ay inalagaan ng kanyang panganay na kapatid na babae, na anak ng punong ministro, at siya ay maunlad. Sa panaginip. Paggising ko ng madaling araw, ramdam ko pa rin na buhay pa rin sa isip ko ang mga imahe sa panaginip. Naghihintay na si Hanhan sa labas ng pinto. Nagpalit ng damit si Jingzi, kumuha ng pagkain sa inn at lumabas. Kapag mayroon kang pilak sa iyong mga kamay, natural na gusto mong bumili ng saltpeter. Nang buksan niya ang pinto at nakita si Jingzi, medyo komplikado ang ekspresyon ni Goatee. Kahapon, narinig ko na sinabi ni Jingzi na gusto niyang bilhin ang lahat ng kanyang saltpeter. Tuwang-tuwa si Goatee kaya tumigil pa siya sa paggawa ng paputok at tinanggal ang lahat ng mga upahang manggagawa. Pero naghintay siya at naghintay. Nang madilim at wala nang makita si Jingzi, nanlamig ang kanyang puso. Naloko ba ako? Wala nang hihigit pa sa ideyang ito. Kaya't makitang muli si Jingzi, ang mood ni Goatee ay kapana-panabik tulad ng mundo ng yelo at apoy. Bakit, pagkatapos ng isang araw na pagliban, hindi na ako nakikilala ng tindera? Pabirong sabi ni Jingzi, natulala na nakatingin sa Goatee na nakaharang sa pinto. Ah, hindi. Natauhan si Goatee at mabilis na umiwas sa daan. Guro, bibili ka ba ng saltpeter ngayon? Tumango si Jingzi, kinuha ang pilak sa kanyang damit at ibinigay. Excited pa rin si Goatee noong una, ngunit nang makita niya ang pera na ibinigay ni Jingzi, dumilim ang kanyang mukha. Sir, napagkasunduan namin ang 20 tail ng pilak. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay mo sa akin ng 10 tail ng pilak? Nakangiting sabi ni Jingzi, to be honest with the shopkeeper, I am not a native of Yongzhou. If I transport all the saltpeter back to my hometown, Shangou Road it is too far away and it is not cost effective, so I plan to buy a house in the city and then transport all the saltpeter there. Tinitimbang niya ang pilak sa kanyang kamay at nagpatuloy, gusto ko ang lahat ng saltpeter, ngunit kailangan ko munang itabi ito sa tindera. Dito, 10 tail ng pilak ang deposito. Paano kung bayaran natin ang balanse pagkatapos nating mahanap ang bahay? Okay. Hanggat maaari nating bilhin ang lahat ng saltpeter, lahat ng iba pa ay maayos. Tsaka nasa kamay ko pa yung saltpeter kaya hindi ako natatakot na tumakbo siya palayo. Kinuha ni Goatee ang pera at tinanong, mayroon ka bang bahay na gusto mo sa lungsod? Umiling si Jingzi, kaka-rating ko lang sa Yongzhou hindi pa lang, at hindi ako masyadong pamilyar sa lugar na ito. Matapos marinig ito, pansamantalang sinabi ni Goatee, nagkataon na mayroon akong isang kaibigan na gustong ibenta ang kanyang bahay. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Magaling iyan. Nakangiting sabi ni Jingzi, kung matutulungan talaga ako ng tindera na makahanap ng angkop na bahay, ang pera ay kailangang-kailangan. Pinunasan ni Goatho ang kanyang mga kamay at pinaikit ang kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung pera o hindi. Ang pangunahing bagay ay gusto kong makipagkaibigan sa Young Master. Hiniling ni Jingzi kay Goatee na mag-empake ng isang malaking bag ng saltpeter para sa kanya, at pagkatapos ay lumabas kasama si Hanhan. Habang nasa daan, nag-aalala si Hanhan. Dapat sabihin na ang batang pinuno ng baryo na ito ay napakahusay na kumita ng pera. Maaari siyang kumita ng 50 tail ng pilak bawat tula, na hindi mapapantayan ng sinuman. Ngunit ang paraan ng paggastos ng pera ay mas makapangyarihan. 20 tails lang ng saltpeter ang ginastos ko, and I am planning to buy a house. Hindi ko alam kung magkano ang magagastos.
Hindi ba sapat ang mga bakanteng bahay sa Mang Mountain na matitirhan? Hinawakan ito ni Hanhan ng mahabang panahon, at sa wakas ay hindi napigil ang sabihin, Young Village Master, sa tingin ko ay gumagastos ka ng masyadong maraming pera. Hindi madaling kumita ng napakaraming pera, kaya hindi ito maganda. Tumango si Jingzi, talaga. Pinag-iisipan ko ito. Bumili tayo ng karne at alak para gantimpalaan ang mga kapatid sa bundok. Dahil sinabi mo iyon, kalimutan na natin ito. Hanhan. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, bumulong si Hanhan, batang pinuno ng nayon, narito na naman ako. Pakiramdam ko ay parang makatwiran at hindi maluho ang perang ginastos mo. Kabanata 19 na bumalik sa bundok. Dinala ni Jingzi si Hanhan sa stall ng mutton. Maraming masipag na susunod na gawain. Una, gumamit ng karne para makuha ang mga tao ng Mangshan. Pagkatapos ay maaari kang maging komportable kapag ginamit mo ang mga ito. Ang pinakamahalagang bagay ay sa loob ng ilang araw na dumating si Jingzi sa Mangshan, wala siyang anumang karne maliban sa lugaw at gulay. Kung tumigil siya sa pagkain ng karne, hindi niya ito matiis. Mayroong higit sa 200 katao sa Mang Mountain. Kinakalkala ni Jingzi na hindi bababa sa 10 tupa ay sapat na para pakainin sila. Kinilabutan ng may-ari ng mutton stall nang mabalitaan niyang napakalaki ng negosyo at lumampas sa inaasahan niya, lalo pat wala siyang masyadong mutton. Pagkatapos ng ilang talakayan, bumili si Jingzi ng 10 tupa mula sa may-ari ng mutton stall at pinangunahan ang mga tupa palabas ng lungsod kasama ang masayang Hanhan. Pagdating niya sa paanan ng bundok, huminto si Hanhan, tumingin kay Jingzi at sinabing, Young Village Master, nakita kong ilang araw ka nang hindi nagsasanay ng kung fu. Paano ito magiging okay? Pagkasabi niyon ay kinuha niya ang mabigat na bagahe sa kanyang likuran. Pagkababa niya, sinabi niya, batang pinuno ng nayon, kung dadalhin mo ang bagahe na ito sa bundok, tiyak na mas maganda ang epekto nito kaysa sa bayong ng bigas noon. Ihahatid ko ang ate mo. Nagreklamo si Jingzi sa kanyang puso, ikanaway ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi, nalaman kong wala akong talento sa martial arts. Tsaka, tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa martial arts. Mga opisyal ng pagnanakaw. Hindi ninakawan, di ba? Kumita ng pera. Sa tingin ko ay hindi ka kumikita ng malaki. Paano kung mag-practice ako ng martilyo? Martilyo. Parang walang tao sa bundok na ginagamit ito bilang sandata. Kung ang batang pinuno ng nayon ay gustong magsanay ng martilyo, hindi imposible. Napatingin si Jing sa seryosong tingin ni Hanhan. Nagmura si Z, sa tingin ko isa ka lang martilyo, at hindi siya pinansin, nagmamayabang paakyat sa bundok. Nang akayin ni Hanhan ang 10 tupa paakyat sa bundok, ang mga tulisan na nagtatago sa ilalim ng lilam ng mga puno upang tamasahin ang lamig ay agad na natuwa at nagkukumpulan sa kanya. Ito. Si Hanhan ay kadalasang hindi masyadong matatas magsalita. Dahil nakaharang siya sa napakaraming tao, hindi siya makapagsalita ng malinaw. Itinulak siya ni Jingzi palayo at nakangiting sinabi, kumita ako ng pera sa pagbaba ng bundok ngayon. Bumili tayo ng 10 tupa para masubukan ng lahat. Array. Nang marinig na ang 10 tupang ito ay kakainin nila, lalo pang natuwa ang mga tulisan. Excited na ako. Pagkatapos ng lahat, sa panahon lamang ng bagong taon ng Chino ay maaaring mangyari ang gayong engranding palabas sa bundok. Young Village Master, magkano ang kinikita mo? May nagtanong. Ngumiti si Jingzi at ikanaway ang kanyang mga kamay, wala na. Masyadong maikli ang oras para bumaba sa bundok, kaya 50 tael lang ang kinita ko. 50 taels. Paano ito posible? Sinabi niya noon na ipapakasal niya ang dalaga sa matabang bola ni Jingzi. Pagkatapos kong makinig, tumingin ako ng hindi makapaniwala. Ito ay 50 taels, nakita ko ito ng aking mga mata. Ang batang pinuno ng nayon ay nagsulat lamang ng isang tula at ibinenta ito sa halagang 50 tael. Tumayo si Hanhan para tumstigo para kay Jingzi. 50 taels para sa isang tula. Mas masahol pa sa pagnanakaw. Ngumisi si Jingzi at tumigil sa pagsasalita. Sumunod, sa ilalim ng pamumuno ni Hanhan, isang grupo ng mga tao ang nanguna sa mga tupang katayin. Magkakaroon ng all-ship feast ngayong gabi. Si Jingzi ay bukas palad na nag-iwan ng isang tael na pilak para kay Hanhan at hiniling sa kanya na magpadala ng isang tao sa bundok upang bumili ng alak. Dahil kailangan nating kumain ng maraming karne at uminom ng maraming alak, ano ang silbi ng pagkakaroon lamang ng karne ngunit walang alak? Nang halos wala na sila, bumungad ulit ang matabang bola. Na may isang nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, Young Village Master, pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip tungkol dito, sa palagay ko mas mabuting pakasalan ko ang aking babae sa iyo. Lumabas ka. Galit na tumitig si Jingzi, iniisip kung paano niya masusuklian ang isang pabor na may sama ng loob. Oh! 3 beses na tumalikod si Fatty Ball sa bawat hakbang, napakaatubiling sumuko. Bumalik si Jingzi sa kanyang silid at hiniling kay Hanhan na iwan ang kanyang bagahe. Nakakita rin siya ng ilang garapon ng porselana na may iba't ibang laki para sa kanya at nagkulong sa silid. Ang susunod na plano ni Jingzi ay gumawa ng yelo. Ito ay salamat sa inspirasyong ibinigay sa kanya ng lalaking nagbebenta ng mga pakwan.
Sinabi ng lalaki na ang lahat ng kanyang mga pakwan ay pinalamig, ngunit sa katunayan, ang mga pakwan ay naiwan sa cellar sa pinakamainam, na malayo sa pagiging tunay na pinalamig. Napakaganda nito kahit na ito ay nakalagay sa isang cellar. Kung maaari siyang lumikha ng tunay na yelo sa mga araw ng aso ng tag-araw, ang mga pagkakataon sa negosyo ay walang katapusan. Ang paraan na ginamit ay natural na saltpeter upang makagawa ng yelo. Maraming beses na itong nabasa ni Jingzi habang nagbabasa ng mga nobela sa kanyang nakaraang buhay, kaya pamilyar sa kanya ang operasyon. Una, pumili ako ng 2 garapon ng porselana na may angkop na sukat, inilagay ang mas maliit na garapon sa mas malaking garapon, at dinagdagan ito ng tubig. Pagkatapos ay binuksan niya ang bag, inilagay ang saltpeter sa interlayer sa pagitan ng malaking vat at ng maliit na vat, at pagkatapos ay nakakita ng takip upang takpan ito. Ang paggawa ng yelo ay nangangailangan ng oras. Matapos gawin ang lahat ng ito, humiga si Jingzi sa kama at nakatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog, pero nagising si Jingzi nang may kumatok sa pinto. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, binuksan niya ang pinto at nakita niyang ang kumakatok sa pinto ay si Hanhan, kasunod si Luli. Pagkatapos ng isang araw na hindi siya nakita, nakaramdam ng kakaiba si Jingzi nang makita siya at medyo pamilyar. Ang ganda niya siguro, instinct lang ng lalaki. Pagkapasok sa bahay, naglakad ng ilang hakbang si Luli, pagkatapos ay tumingin sa kanya at nagtanong, narinig ko na sinabi ni Dahan na kumita ka ng 50 tael ng pilak sa lungsod. Paano mo ito kinita? Pagkatapos magtanong ni Luli, ang Hanhan sa likod niya ay nagsimulang commendat kay Jingzi, na parang gusto niyang maghatid ng ilang mahalagang mensahe. Ngunit pumikit si Jingzi at walang ingat na sinabi, nagpunta ako sa Chunshui Tower kagabi at nagsulat ng tula. Binigyan ako ng ginang doon. Pumunta ka ba sa Chunshui Tower? Pinaikit ni Luli ang kanyang mga mata at mukhang malungkot. Oh, pumunta ako. Dumaan ako sa Chunshui Tower kahapon. Sinabi ni Hanhan na hindi pa siya nakakapunta roon at kinaladkad niya ako papasok. Hindi ako kasing lakas niya, at natakot ako na baka makagawa siya ng masama kapag pumasok siya sa gusali ng mag-isa, kaya sinundan ko siya. Tinapik ni Jingzi si Hanhan, na natigilan, at nakangiting sinabi, pero salamat kay Hanhan, kung hindi ako pumasok sa Chunshui Tower, hindi ko pa rin kikitain ang 50 tael na pilak na ito. Zhao Zhu, hindi ko ginawa. Reaksyon ng Hanhan na lumapit ay nagulat at nagalit, napakamot sa kanyang leeg upang sabihin ang pagkakaiba. Sinulyapan siya ni Luli at mahinang sinabi, umalis ka. Guro ng nayon. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, tinitigan siya ng masama ni Luli. Nalulunok na lang niya ang natitirang mga salita at umalis sa galit. Marahil ay alam niya na ang tapat na Hanhan ay malamang na nagkamali, si Luli ay hindi nagpatuloy sa pakikibaka sa bagay na ito, tumingin sa kanya at nagtanong, plano mo bang mamuhay kami ng magandang buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga tula? Kung aalis ka, sino ang sumulat ng mga tula para ibenta namin? Siyempre hindi. Jingzi. Umiling. Kanyang ulo at misteryosong ngumiti, sa tingin mo ba ay may kakaiba sa aking silid? May ibinulong siya, sa pag-aakalang pinili niya ang silid na ito noong una. Bukod sa mas malinis, walang kakaiba dito. Maghintay. Hindi tama yan. Lumingalinga siya sa paligid at pagkatapos ay nagtatakang nagtanong, bakit mas malamig dito kaysa sa labas? Chapter 20 Bakit ang liit mo? Ito ba? Yelo. Nang makita ni Luli ang nasa maliit na garapon ng porselana, hindi na maitago ang pagkagulat sa kanyang mukha. Nagdagdag si Jingzi ng saltpeter sa malaking garapon ng porselana bago matulog at hindi ito pinansin. Matapos magising, naramdaman niyang mas malamig ang silid at naisip na halos handa na ang yelo. Inabot niya ang maliit na garapon ng porselana at naglabas ng isang dakot. Nararamdaman niya ang pinong durog na ice cubes. Upang maging mas tumpak, ang isang pinaghalong yelo at tubig ay mas angkop. Dahil sa simula, napakaganda na ng epektong ito. Kung gusto mong makakuha ng mas dalisay at mas malaking halaga ng yelo, kailangan mong patuloy na magdagdag ng saltpeter sa malaking garapon ng porselana. Ngumiti si Jingzi at hindi direktang sumagot kay Luli. Sa halip, tinanong niya, ate, sa tingin mo ba ay kikita ka sa pagbebenta ng yelo? Tumango si Luli, nahulaan niya ang ideya ni Jingzi. Sa mainit na panahon ng tag-araw, ang mga prutas na nagpapalamig sa tag-init tulad ng pakwan ay kulang, hindi banggitin ang yelo. Mukhang hindi masyadong malayo para hayaan ang lahat sa bundok na mamuhay ng maayos. Ito ang layunin na matagal ko nang pinagsisikapan, ngunit hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ako masyadong nasasabik. Mapurol na nag-isip si Luli, at biglang ayaw magsalita, tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Sa pagtingin sa kanyang likod, si Jingzi ay bahagyang natigilan. Ang babaeng ito, masyadong mabilis na nagbago, tama ba? Dapat hindi ka masaya dahil alam mong matatalo ka sa pastahan mo sa sarili mo, di ba? Deserve mo yan. Walang makakapidyo sa aking determinasyon na pumunta sa Beijing at yakapin ang aking mga pangarap. Susunod, kinuha ni Jingzi ang saltpeter na nag-react sa malaking porcelain vat at naghanda upang idagdag ang natitirang saltpeter, umaasa na makagawa ng ilang ice cubes na may mas magandang kulay. Maya-maya ay muling tumunog ang katok sa pinto.
Akala ni Jingzi ay nakabalik na si Luli, kaya nang buksan niya ang pinto at tumingin, nalaman niyang siya si Han Han. Amoy imburnal ang mukha niya. Amoy na amoy niya ito nang hindi man lang nakakalapit. Para saan ka nandito? Matapos marinig ito, itinaas ni Han Han ang kahon ng pagkain sa kanyang kamay at sinabing, nagluto ako ng ilang malalaking kaldero ng sopas ng karne ng tupa. Hiniling sa akin ng punong nayon na dalhin ito sa batang punong nayon upang subukan. Oh, ibaba mo na. Halika. Si Jingzi ay abala sa paglabas upang kunin ang saltpeter nang hindi lumilingon. Pagkatapos niyang kunin ang saltpeter, lumingon siya at nakita niyang nakatayo doon si Han Han na parang estatwa. Natigilan siya at sinabing, bakit hindi ka pa umaalis? Pagkatapos ay nakita niya si Han Han na nanginginig at medyo naagrabyado, batang pinuno ng nayon, pumasok ka hindi ko sinabi sa pinuno ng nayon ang tungkol sa Chunshui Tower, bakit mo ako kinurse? Sino ang nag-frame sa iyo? Hindi na mula si Jingzi dahil sa snitch, naglakas loob kang sabihin na ayaw mong pumasok sa building kagabi. Namula ang mukha ni Han Han nang marinig niya ito, gusto kong pumasok, pero hindi ko pinapasok ang batang pinuno ng nayon. Napag-isipan ko na, kaya wag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ka rin ba magrereklamo? Kung ganoon, bakit muna ako magrereklamo sa iyo? Hindi nagkaimik si Han Han matapos marinig ang low ika ni Jingzi. Bakit hindi ka umalis? Nako! Tinanong din ako ng punong nayon na tanungin kung paano gustong kainin ng batang punong nayon ang karne ng tupa. Kung hindi niya ito maisip, may ipagluluto ang punong nayon. Sandali. Bilang tagatikim bilang isang lalaking nakaranas ng maitim na lutuin ni Mang Shan, hindi talaga kayang purihin ni Jingzi ang husay ng mga malalaking lalaking ito. Kahit na ang mga magagandang bagay ay maaaring gawin sa kanila. Mag-iwan ako ng isang tupa. Iiiho ko ito at kakainin. Ikaw na ang bahala sa iba. Habang naglalakad si Han Han sa pintuan, sumigaw muli si Jingzi, siya nga pala, hanapan mo ako ng isa pang hindi nagamit na kama. Halika dito. Oh, halos handa na ang yelo. Ang natitira na lang ay panatilihin itong mainit, kung hindi, ang pinaghirapang yelo ay maaaring maging tubig muli. Nang dalhin ni Han Han ang kubrekama, binalot ni Jingzi ang garapon ng porselana ng mahigpit sa 3 layer at inilagay ito sa isang madilim na sulok, pagkatapos ay isinara ang pinto at lumabas. Ito ay pahilig sa kanluran araw-araw, at ang simoy ng hangin ay umiihip. Sa bundok mang, mayroong kagalakan at kapayapaan sa lahat ng dako. Nagsindi ng bonfire ang lahat sa labas at inilagay ang malaking kaldero dito. Napuno na ang hangin ng malakas na halimuyak ng sabaw ng karne ng tupa. Habang naglalakad si Jingzi mula sa likod na bundok, hindi niya napigil ang marinig ang mga pagbati ng Young Village Master. Nang nasa kwarto na pala siya, sinabi na sa kanya ni Han Han kung paano siya kumita ng 50 tael na pilak at bumili ng tupa at alak. Itinuring ng lahat na biro ang pangako ni Jingzi na hayaan ang lahat na mamuhay ng magandang buhay. Pero iba na ngayon. Tutal, isang araw lang siya lumabas, at pagbalik niya, pinakain niya ang lahat ng karne tulad ng Chinese New Year. Paano niya ito magagawa sa hinaharap? Ang sigasig para kay Jingzi ay natural na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Young Village Master, nandito na ang mga tupa na gusto mo. Young Village Master, narinig ko na gusto mong iiho ang tupa. Nandito na ang panggatong. Young Village Master, buksan mo lang ang iyong bibig para gawin ang anumang gusto mong gawin namin. Naglakad lang si Jingzi papunta sa bonfire. Sa tabi nito, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan. Si Luli, na nakatayo sa malayo, ay nakaramdam ng kaunting emosyon nang makita niya ang eksenang ito. Gaano katagal bago niya nakumbinsi ang mga tao sa bundok na taos pusong kumbinsido sa kanya? Sa kanya naman, parang isang araw lang. Ngunit ang Jingzhou ay hindi kasing delikado ng mga bundok. Itinagilad ni Luli ang kanyang ulo at nag-isip. Itali ang mga paa ng tupa. Sino ang nagtanong sa iyo na itali ang buntot ng tupa? Ilang beses kitang hiniling na putulin mo ang tupa. May sama ka ba dito? Bakit mo sasaksakin ito? Napakahirap. Sobrang init. Oo. Oo, gumamit ka na lang ng uling para ay ihaw. Karaniwang nakakasakit ng ulo ang pamunuan ng isang grupo ng mga hanhan na mag-ihaw ng buong tupa, at si Jingzi ay nalungkot. Pagkatapos ng lahat, inilagay niya ang tupa sa uling, sinabi ni Jingzi sa lahat kung paano ito iiho sa susunod, at pagkatapos ay gumawa ng iba pang mga bagay. Sa mainit na tag-araw, ang barbecue ay ang tanging bagay na nagpapagaan sa pakiramdam ng mga tao. At ang barbecue na walang skewer ay walang kaluluwa. Si Jingzi ay naghiwa noon ng karne, at humiling sa isang tao na maghanap ng maraming willow sticks, na pinagsanib niya. Walang masyadong seasoning sa bundok. Marahil walang sinuman sa buong Angwo ang nakarinig ng mga bagay tulad ng cumin, kaya ang barbecue ni Jingzi ay tila mas simple. Grasa ito ng mantika, budburan ng asin, at kumuha ng chili peppers, at iyon lang ang pampalasa para sa barbecue. Ngunit gayunpaman, para sa mga tao sa Mangshan na hindi pa nakakain ng barbecue, maaari itong ituring na isang mahusay na delicacy. Ang inihaw na buong tupa ay hindi pa luto, at ang bango ay umaakit sa iba. Ang tupa na nagluluto pa sa kaldero ay nawala ang bango nito sa isang iglap. Ngunit si Jingzi ay hindi lumaban sa kanila. Nagtago siya sa malayo at matigang nag-ihaw ng mga tuhog ng karne sa kanyang mga kamay.
Tamang-tama ang inihaw na buong tupa, at halos tapos na ang kanyang mga kebab. Ito ay lubos na kasiya siya upang panuurin ang isang malaking grupo ng mga tao na nagmamadali doon. Hoy, bakit ang liit mo? Sa oras na ito, lumapit si Luli na may hawak na isang piraso ng inihaw na binti ng tupa sa kanyang kamay, nakatingin sa tuhog ng karne sa kamay ni Jingzi na may ulirat. Eto, dito ka na. Si Jingzi ay hindi maramo at nag-abot ng ilang tali sa kanya. Kinuha ito ni Luli at inilagay sa kanyang bibig. Ang hirap naman. Napakalambot sa loob. Well, maliit ang sa iyo, pero masarap. Seryosong sabi ni Luli, ibinuga ang kanyang bibig. Jingzi. End of this chapter. For more update, click on the notification bell.